portion. They expect more than you expect. The more that you sow many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved pastor, Pastor Walter Tabor. Hallelujah. Praise God. Okay, we can now be seated in the presence of the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, my God is powerful God. Amen. Wala pong hihigit at wala pong papantay kahit sa kalingkingan man lamang ang kapangyarihan ng Diyos na ating pong sinasamba. At siya po na Diyos na kinikilala natin, ang Diyos na walang kapantay at walang pupwedeng maihambing sa Kanya. At yan po ang ating pong pupurihin, sasambahin habang tayo may hininga. Amen? Praise God. Sabihin nga natin muli, ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Nagmamahal sa akin at patuloy kong mararanasan ang kanyang himala, pag-ibig, buong buhay ko. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang Diyos. Praise God. Okay, so welcome everyone sa ating pong Sunday worship. At salamat po sa lahat po ng mga nakatune in online. Iba't ibang bahagi po ng bansa ang kasama po natin na naka-tune in ngayon. And welcome din po sa mga first-timer po dito po sa ministeryong ito. Hindi po aksidente na kayo narito. It is the Lord who brings you here. At ang salita ng Diyos na inyo pong mapapakinggan ay alam kong ito'y para sa inyo at para sa atin lahat. Okay? And when we receive the Word of God, there's life in our spirit. Because God's Word is life. Sabihin nga natin, God's Word is life. Kung paano po ang mga pisikal na pagkain ay nagbibigay ng lakas kapag tayo po'y kumakain, nagbibigay ng nutrients sa ating pisikal na katawan, ganun din naman, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa ating spiritual. Because we are a spirit being, we need the Word of God. Man shall not live by bread alone, but in every word coming out from the mouth of God. Kaya napakahalaga. Sabihin nga natin, napakahalaga ang salita ng Diyos. Bakit po mahalaga ang salita ng Diyos? Sabagat yan po ang pagkain. Wala pong ibang pagkain na para sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, kundi ang salita ng Diyos. Kahit anong ipakain mo sa mga bagay na pisikal, it doesn't satisfy the longing of your heart, because the longing of your heart, what He needs is the Word of God. Kaya ang tao pong walang pagpapakain ng kanyang kaluluwa sa salita ng Panginoon ay kahit na puno siya ng mga bagay sa mundo, they are still feel empty and looking for something, because only God's Word brings satisfaction in the life of every humanity. Because you and I are created in the image and likeness of God. Ibig sabihin, dahil tayo nilikha ng Diyos, ang buhay natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang buhay natin ay ang kanyang salita. Ang buhay natin ay ang kanyang direksyon. Ang buhay natin ay ang liwanag mula sa Kanya. Kaya kapag iwalay ang buhay ng tao sa Diyos, at yan nga po ang nangyari, ang sabi po ng Bible, tayo po'y naging patay. Ang ibig sabihin, napawalay ang tao sa Diyos dahil po sa kasalanan. At mula na po ng tao po'y napawalay sa Diyos, nag-apuhap po ang tao. Hindi nila kilala ang Diyos. Kaya marami pong mga tao sumasamba sa kung kani-kanino at sino-sino dahil hindi nga po nila nakilala ang Diyos, dahil sila'y napawalay sa Diyos. Napawalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Mabuti na lamang po, purihin ng Diyos, tayo po'y napanumbalik sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaparaanan. Hindi kaparaanan ng relihiyon, kundi kaparaanan ng Diyos, at ito'y sa pamamagitan ng kanyang anak.
At siya'y pumarito at siya'y naghayag mula sa kanyang bibig. Ang sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So ngayong umaga, entitled our worship today, paano mabago ang buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, paano mabago ang buhay. Marami pong mga tao, nais po nilang mabago ang buhay po nila. At alam po ninyo, alam ko po marami sa atin dito ay bago na ang buhay, nabago na po ang buhay at patuloy po na nababago ang ating buhay. Pero ang maganda po na makinang na ang buhay natin, patuloy pa rin kumikinang. Tayo po'y pinagyaman na, lalo pang pagyayamanin ng Panginoon for the purpose of we being a blessing to many. Okay? Ang ating pong pagbabago ay hindi po ito natatapos doon po sa tayo po'y naligtas lang, kundi patuloy na tayo po ay nababago. Kaya nga po yung pong salitang nababago ako araw-araw, it doesn't mean that your spirit need to be changed, but your mind need to be aligned with the Word of God. Pag sinabi natin, binabago ako araw-araw, binabago ako araw-araw, ibig sabihin, your mind is aligned to the Word of God every day. At alam mo ninyo, napakaraming hindi kayang abutin ng ating isipan when it comes to the reality of the Word of God. Kaya hindi po tayo nagsasawa at hindi tayo tumitigil sa pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. So the source of our transformation comes from Christ's glory. Sabi nga natin, Christ's glory. Diyan po manggagaling ang ating pong transformation from the glory of God. In Tagalog, sa kaluwalhatian, sa kapangyarihan, sa kaningningan, sa kabutihan, sa pag-ibig ng Diyos. Ang glory ng Lord, ng ating Panginoon Jesucristo ay wala pong iba, kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. And the destination we are brought to is more glory. So ibig sabihin, we are transformed from the glory through Christ. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa cross, tayo po ay na-transform. Tayo po ay nabago. And the destination we are brought to is more glory. We are transformed from glory to glory to glory. Kaya nga po, huwag kang magtaka kung ang iyong katabi at ang iyong kasama sa iglesyang ito ay patuloy na nagniningning, nagliliwanag. Hello? Hindi yung kanyang noo, no? Hindi yung kanyang oily face, kundi ang kalwalhatian ng Diyos. And the transforming glory, okay? Sabihin nga natin, transforming glory. So ang nagtatransform sa tao is the glory of the Lord. And the glory of the Lord is Jesus Christ. Okay? Now, the transforming glory is the result of gazing upon the beauty and splendor of Jesus Christ. The word gazing here is looking upon. Gazing here is to behold the beauty. Ano po ibig sabihin ng beholding the beauty? Thinking over and over the beauty of His love for you. Amen? Sa kabila ng kawalan, sa kabila na minsan mayroong mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan, we are thinking of the beauty of His love for us. At habang tayo po ay ninilay, as we come to meditate, as we come to behold, as we come to gaze on the beauty of God's love for you, hallelujah, you are strengthened, you are energized, and you are transformed from glory to glory. Nakikita po sa mukha ng tao, sa physicality ng tao, yung kung ano po ang nasa espiritu niya at kung ano ang kanyang nararamdaman. Kaya nga po kapag po ang tao po ay nagliliwanag, ibig sabihin talagang bloom na bloom siya. Uy, blooming ka ngayon ah. If a person look blooming, ibig sabihin there is healthy in the inside. Kapag po hindi po healthy ang tao, sa kanyang kalooban, meron siyang dinaramdam. Like for example, merong sakit ang isang tao.
may hindi maganda sa kanyang internal organs, meron siyang nararamdaman, hindi makatulog sa sakit na kanyang nararamdaman, nagre-reflect sa kanyang mukha yung sakit na nararamdaman mo niya. Kaya makikita mo yung tao, maaaring pumapayat, yung dating maganda, lalong parang hindi na maayos ang kanyang pagmumukha ngayon, parang lalaki na ng eyebag ngayon, parang dati maluwa ang mata, ngayon wala nang mata, lubog na, no? Parang makikita mo may mga pagbabago. Why? Because of the pain na kanila pong nararamdaman. Pero kapag healthy po yan, blooming po yan, gumaganda, kumikintab. Amen? Same thing in the spirit. Ang tao kapag problemado at hindi po siya nananahan o nananangan, lumalakad, he is not gazing and beholding the beauty of Jesus Christ. The Spirit of the Lord is no longer, controlling that person. Makikita mo, mukhang problemado. Kaya nga po madaling makita yung mukhang problemado eh. Amen? Tingnan mo nga sa katabi mo, ano mukha niya? Is it mukhang problemado o mukhang puspos ng Espiritu Santo? Amen? Pastor, hindi siya mukhang puspos, mukhang nauupos. Pero ang Panginoon, glory to God, sabi rito, as we come to behold the beauty of the Lord, okay? The splendor of Jesus Christ, we are transformed from glory to glory. Yan po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Dahil naalis na ang takip sa ating isipan, ibig sabihin po ay yung pong ating pong pagkaunawa tungkol sa kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tanga-tao. Hindi sa pamamagitan ng alituntunin ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng mga sinasabi ng relihiyon, kundi sa pamamagitan ni Kristo, naalis na po ang talukbong sa isipan po natin. Nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Wow! So ang ating pong ultimate goal here is we are transformed from glory to glory until we reach the full image of Jesus Christ. Actually, in the Spirit, we already have the full image of Jesus Christ. Kaya lang, dito po sa labas, minsan yung iba pa rin yung ugali natin doon sa ugali ng Panginoon. Iba pa rin yung pananalita natin doon sa pananalita ng Panginoon. Ang Panginoon, very peaceful kapag may problema. Ikaw, aburido at saka nagpapanik kapag may problema. So, ibig sabihin, in the spirit, we are the same, but in the physical, doon po sa panlabas na kaanyuhan, hindi pa nag-aakma o hindi pa tumutugma yung kalagayan natin sa espiritu at yung mga nangyayari na sa atin dito sa physical. So para tayo po yung mabago, we need to focus on who we are, beholding the beauty, gazing on the beauty of the finished work of Jesus Christ. At ang may gawa po nito ay ang Espiritu Santo. Sabihin nga natin, Holy Spirit, I love you. Sabihin nga natin ulit, Holy Spirit, I love you. Why? Because the Holy Spirit is the one to give every one of us understanding, and the Holy Spirit is the one to embrace us and lead us to see the beauty of the finished work of Jesus Christ. So there are many times when we are not seeing things change. Right? Lalong-lalo na sa buhay natin kapag hindi natin nakikita na nagbabago yung sitwasyon, nagbabago ang finances natin, nagbabago ang asawa mo, nakasama mo, doon pumupunta sa church hanggang ngayon parang hindi pa rin nagbabago. Ano? At mag-aanak, no? Minsan worker na sa church, tumutugtog na, parang wala pa rin pagbabago. Okay? There are many times when we are not seeing things change. Lalong-lalo na po sa ating pong kaperahan. So don't let these things fool you. Change your thinking and you will change your life. Sabihin nga natin yan, change your thinking and you will change your life. Hanggat hindi nababago ang isip natin, hindi mababago ang buhay. Hanggat hindi po nai-align ang isipan natin sa salita ng Diyos, hindi po tayo magiging align doon sa gusto ng Diyos na maging buhay po natin. Why? Because
our mind is very powerful na kung ano ang pinaniwalaan niya at nandiyan dyan na paniniwala, yun ang iyong magiging action or magiging pagkilos. Kaya, what are the things that we need to do for us to have a changed life? Number one, change what you are looking at. Ano mo mga tinititigan mo? Alam po ninyo, there's power in beholding. Maging po sa mga, alam ko, maging sa mga kababaihan, kapag kayo naglilihi, kung ano yung lagi ninyong tinitingnan, nagiging kamukha nung napapanganak ninyo, di ba? Kaya kamukha ng asawa mo yan kasi nakatitig ka sa asawa mo na pinaglilihi mo yung anak mo, amen? Sabi po ng Bible, di ba? Si Jacob ay dinadaya ng kanyang biyanan na si Laban. Ang sabi po ni Laban kay Jacob ay lahat ng may kulay, puti at saka itim na may papanganak na hayop, kambing o mga kambing ay akin. Ang mga batik-batik sa iyo, mas marami po yung may papanganak na itim tsaka puti. Wala pong batik-batik. Binigyan mo ng wisdom ng Lord si Jacob at ang ginawa po niya ay kumuha po siya ng mga kahoy at kanya pong nilagyan ng batik-batik. So kapag nagme-mate po yung mga hayop, nakikita po nila yung batik-batik. Kaya kung anong nakikita nila, paglabas ngayon ay puro batik-batik na ng mga hayop. At dumami po yung hayop ni Jacob, yung kanya pong kahayupan ay dumami. Hello? Yung kanya pong mga yung para sa kanya ay dumami. So paano po nangyari yon? Because meron pong tinititigan ng mga hayop. So there's power in seeing. Sabi nga natin, there's power in seeing. Kaya if you want to change your life, change what you are looking at. Anong lagi mong tinitingnan sa Facebook? Alam nyo, napakagaling ng Facebook. Kung anong lagi mong tinitingnan, yun ang ilalabas niya. Minsan tumingin ako ng isang franchise ng tungkol sa pagkain. Tiningnan ko lang na ganon. Tapos nag-comment ako, lahat na nung lalabas ngayon sa aking newsfeed, puro franchise na ng pagkain. Di ba? Kaya kung yung mga lumalabas sa inyo, puro mga nakatupis, ba't kayo ito nakalabas? Baka nag-comment ka. Kasi kung ano yung kung ano yung gustong-gusto mo, yun ang ibibigay ng Facebook sa iyo. At hindi lumalabas, ba't kayo hindi lumalabas yung turo ni pastor? Ba't kayo hindi lumalabas yung turo sa church? Ibig sabihin, hindi ka nanonood, hindi ka nagko-comment. Hello? Kasi kung ano po yung kinokomentan mo doon, lumalabas yon. Buti nga ang Facebook, alam niya eh. Ito katotohanan po at sinasabi po ng Bible. Change what you are looking at. If you are not beholding on the Lord, you can never be transformed according to the Word of God. Our faith comes from the promises of God. Tayo pong mga Kristiyano ay nabubuhay sa pananampalataya sa pangako at salita ng Diyos. Kaya kapag hindi po tayo nakatingin doon sa pangako ng Diyos, ang tinitingnan natin yung sitwasyon, yung sinasabi ng mundo, yung problema sa mundo. Ito napansin ko, kapag nakikinig ka sa balita ng mundo na nakakatakot, nagkakaroon ka ng takot sa puso. Kapag nakakainis at nakagagalit yung naririnig mo, nagkakaroon ka rin ng inis at galit doon sa kinaiinisan ng mga taong napapakinggan mo. It will affect you. How many of you agree with what I'm talking here? Okay? Di ba nakikita ninyo, pag naririnig ninyo, puro negatibo laban sa gobyerno, at yun ang napanawalaan mo, mamaya galit ka na rin sa presidente na wala namang kinalaman sa buhay mo. Wala naman siya sinasabi wala naman siyang ginagawang masama sa buhay mo. Nagpaplano nga siya ng maganda para sa iyo. Pero dahil yung naririnig mo laban sa kanya at yun ang pinaniwalaan mo, doon ka nakapokus ngayon, maya-maya galit ka na rin. Nakikipag-comment ka na rin. Hello? Ang mga Kristiyano po, lalong-lalo na mga nasa biyaya, ay hindi nakikialam kung ano nangyayari sa mundo. Ang pakialaman po natin ay bahagi ang mabuting balita. At ang pakialam po natin sa mundong ito ay ipanalangin sila. Amen? And I do believe that they have the wisdom to run this nation. Ang trabaho natin ay ang ipahayag ang salita ng Diyos. So our faith comes from the promises of God.
Let God's unchanging promises dethrone the current picture you are seeing. Huwag mong tigilan na titigan ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, hanggat hindi umuupo, nagtotrono sa iyong puso't kaisipan. Kapatid, kung bakit maraming mga Kristiyano nalalamig, nalalata, nalulupaypay, because they are seeing the problem and seeing what is happening, they are focusing on their situation, negative or anything na pangit. If you know how to look at the promise of God and stand on the promise of God, you are immovable. You are unshakable. Hindi ka matitinag, kapatid. Alam mo kasi, siya na tumulong at siya na tumawag sa iyo, siya na tatay mo, ay hindi kanya pababayaan. Siya'y tapat at ang kanyang katapatan ay proven, tried, tested, trusted. Ever since, walang sinabi ang Diyos na hindi niya ginawa at walang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Ano mang sabihin niya, ginagawa niya. Yan ang Diyos mo, Diyos ko at tatay natin lahat. 2 Corinthians chapter 4 verse 18 says, we don't focus our attention on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but the unseen realm is eternal. So paano po natin may focus ang sarili natin for what is unseen? Ibig sabihin, hindi yung nakikita ng physical nating mata, kundi yung unseen, meaning in the spirit world. So that we can see the spirit world, we must go to the Word of God. Sapagkat ang nagdi-define, nagbibigay ng larawan sa hindi nakikita na katotohanan at kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang salita. If you want to see spiritual things, you have to go to the Word of God. Without seeing the Word of God, without understanding the Word of God, you cannot see the picture, you cannot see the promise of God. Kaya nga po ang tao, hindi makapaniwala sa mga bagay na hindi nakikita hanggat hindi ka pumupunta sa salita ng Diyos. Because the Word of God gives picture sa buhay nating itinakda niya para sa atin. Kaya tayong mga Kristiyano, doon tayo ngayon nakatutok doon sa salita ng Diyos sapagkat ipinapakita ng salita ng Diyos ang mga bagay na hindi nakikita ng natural na mata ng tao. At yun ang buhay natin. At dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, at dahil sa pangako niya tayo nakatayo, therefore, yun ang confidence natin. We never be affected by what is happening in this world. Although apektado tayo physically, kapag may digmaan, tinamaan syempre yung building mo, kapag ka nagpadala ng affected ka. Diba? Physically. Pero hindi tayo natitinag sapagkat alam natin, there's someone out there who promised, I will never leave you. I will never forsake you. Amen? So change what you are looking at if you want to change. If you want to be transformed. Keep trusting and focusing your mind on the things that is unseen. Number 2, fix your eyes of Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2, we look away from the natural realm and we focus our attention and expectation unto Jesus, who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. He is the pioneer and perfecter of faith. So, fixing your eyes on Jesus, ibig sabihin po ay kung papaanong ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na siyang pinakamahalaga sa kanya, pinaka-precious sa kanya. Alam natin, lahat ng bagay na kailangan nating less importance ay kasamang ibinigay ng Diyos sa atin. Naniniwala ba kayo na kung kayang ibigay ng Diyos ang kanyang anak, kaya niyang ibigay ang mga bagay na kailangan natin? Higit na mahalaga sa Diyos ang kanyang anak kaysa sa mga pangangailangan natin, iba. Hello? Kung alam nyo kung bakit gusto ng Lord na mag-fix tayo kay Jesus para nang sagan mapatatag ang pananampalataya mo sapagkat sa kanya nagmula ang pananampalataya.
Kasi kung ang tao matatag ang pananampalataya niya, kahit anong pagsubok yan, kahit anong sitwasyon yan, kahit anong problema yan, hindi siya matitinag. Alam niyo kung bakit? Kasi nga tumingin kay Jesus, si Jesus sapat na. Ibinigay ng Diyos sa iyo. Namatay siya doon sa krus sa iyo, sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Ano pa ngayon ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Oh, if you learn, if Christians learn to fix their eyes on Jesus, they have a rejoicing heart, praising heart, worshiping heart to God all the days of their life. Why? God, Lord, ibinigay mo nga yung anak sa akin. Ano pa kayang hindi mo kayang ibigay? Amen? Ibinibigay mo nga, at sa Jesus nga, very much obedient siya hanggang dun sa cross. Kahit anong hirap ang kanyang dinanas, siya'y sumunod para lamang sa iyo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at nais ng Diyos na makasama kanya, siya'y sumunod hanggang dun sa krus ng Kalbaryo para mawala ang anumang barrier na kasalanan at ang tao ay malaya na makalapit sa Diyos. Sapagkat yan ang plano ng Diyos sa iyo sa simula pa. Actually, before the foundation of the world, bago malikhain ng Diyos ang mundo, ay nakahanda na ang ating Panginoong Jesucristo na siyang demonstrasyon ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Na iplano na ng Diyos sa simula pa na nais niyang ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. Hanggat hindi ito nakikita ng mga tao, they cannot really worship God. Because we are not worshiping God because of promotion, because of blessing materially. If that is the basis of your worship to God, napakababaw. Pwede kang mawala, pwede kang gumewang-gewang kapag yun ang dahilan. I worship God because I have a new house. I worship God kasi yung anak ko natanggap doon sa trabaho na kanyang ina-applyan. I worship God kasi valedictorian ng anak ko. I worship God kasi nagkaroon ako ng increase sa trabaho. I worship God kasi nanalo ako sa kaso. If those are the case or the basis of your worship to God, napakababaw. Although praise God for that. Praise God for your promotion. Praise God for your increase. Praise God for the answered prayer. Pero ang pinakamalalim na siyang pundasyon, ugat ng iyong pagsamba sa Diyos ay ang makita mo ang pundasyon ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. At yan ay walang iba kundi si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. That is the foundation and demonstration of God's love for you and me. At yan ang sabi ng Panginoon. That's why, and that's the reason why we need to fix your eyes on Jesus. If you want yourself to be transformed from glory to glory. Hallelujah. There is no other man that we should look to meet our needs or to calm our fears. Not relatives, not government, or anyone. Trust Jesus today. Fix your eyes on Jesus. Ano ang nangyayari? Kapag kayo ba'y nakatingin sa cross, ano po ang dumarating sa inyo? Actually, again, I want to tell you this. Cross actually is a curse. It is a picture of curse. At kung bakit meron tayo ditong cross, bakit pastor kung sumpa yan, bakit meron tayo ditong sumpa? Kasi po, ipinapakita natin na si Kristo, nung siya'y naisumpa, namatay ang Panginoon, nailibing. Pero siya'y nabuhay na maguli. Ibig sabihin, hindi nagtagumpay ang sumpa sa Panginoong Hesus. At yung sumpa ngayon na cross ay naging daan para mabuksan ang kalangitan sa atin. At ipinapakita ngayon yung curse ay naging pagpapala sa atin sapagkat sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nailapit sa Diyos at nabubuhay tayo ngayon sa bukas na langit. Ano man nating ipapahayag ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito'y mangyayari sa atin because the Lord has given us
the authority to speak His name. Whatever you ask in my name, it shall be given unto you. Woo, glory, hallelujah! Praise the Lord. Number 3, be patient. Sabihin nga natin, be patient. Hindi maging pasyente ka, kundi magtiyaga ka. Hello? God's word is working. Your seeds are working. Be patient. Ano po yung una kanina? Okay? Ano yung una? Change what you are looking at. And number 2, fix your eyes on Jesus. And then number 3, be patient. God's word is working. Kahit natutulog ka, maring wala kang nakikita, the Lord is working. His word is working. His promise is working in your behalf. Hallelujah! Ano bang bagay na itinanim mong salita ng Diyos sa puso mo is working. God's word is miracle in nature. Ang salita ng Diyos ay buto na merong buhay, na kapag ang salitang ito ay naitanim kung paano ang certified seed na galing sa agriculture ay siguradong tutubo, masigit na tutubo at mamumunga at magbibigay ng pagpapala sa buhay mo when you sow the seed of God's word in your heart. Yung nga pong mga nasa agriculture, kapag certified seed po yung itatanim nila, naniniwala sila na siguradong tutubo. How much more ang salita ng Diyos? Higit na certified ang salita ng Diyos, tutubo ito. It's working. Hallelujah. Kaya nga po, Galatians chapter 6 verse 7 says, what you plant will always be the very thing you harvest. Ano ang mga nakatanim sa puso mo, kapatid? Kapag kayo nagtanim ng galit, sigurado yan. Ang mukha ding galit. Alam nga naman, nagalit na sa puso mo, pagkatapos in love ka. There's no such in love person na galit ang nasa puso niya. The harvest you reap reveals the seed that you planted. Alam niyo, kapag nagtanim ka ng pag-ibig, maraming magmamahal sa iyo. Kapag nagtanim ka ng salita ng Panginoon, then many will come to praise the Lord. And if you sow into the kingdom of God, expect harvest. Actually, lahat po ng mga Kristiyano dapat matutunan nating magtanim sa lahat ng bagay. It's either spiritual, a good character. Kung wala ka talaga, pastor, wala talaga akong may bigay. Ngiti na lang ibigay mo. Hello? Or the word. God bless you, my brother. God bless you, my sister. God bless you, pastor. God bless you, nanay. God bless you, tatay. Hello? Wala talagang may bigay, may puhunan ka, o di kaya humingi ka sa Diyos ng binhi. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, ang Diyos ang nagbibigay ng binhi. Ask God for something that you can sow. Kung wala talaga, the Word of God. Sow the Word of God. At kapag nagtanim ka ng salita ng Panginoon, hallelujah, there is harvest coming to you. Hello? Tanangin mo kayong katabi mo, may naitanim ka na ba? Ma? Sama ng loob. Alam niyo, pag nagtanim ka ng negatibo, aani ka ng negatibo. Pero kapag nagtanim ka ng mabuting bagay, kapatid, wala ka pa mang nakikita ngayon, at least may naasahan kang darating. Di ba? May anihin ka. Sabi nga, kapag nagtanim ka, may anihin ka di ba? Kapag ikaw yung nag-harvest na wala kang itinanim, magnanakaw ka, pero mo yung nag-harvest ka ng mais, wala ka namang maisan. Di ba? If you plant the corrupt seeds of self-life into this natural realm, you can expect a harvest of corruption. If you plant the good seeds of spirit life, you will reap bountiful or beautiful fruits that grow from the everlasting life of the Spirit. Mga kapatid, tanim lang tayo ng tanim. Amen? Ay ginagawa ko araw-araw, tanim lang ako ng tanim. Hindi ko alam kung merong nakikinig. Tanim lang ako ng tanim ng salita ng Diyos.
Hindi ko alam, nakarating na pala sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, nakarating na pala sa South Korea, maging sa North Korea. Hello! Nakarating na pala sa China, sa Hong Kong, sa Japan. At lahat, eto po minsan na habang ako'y naliligo, listen to this. Ang liwanag na sinabi ng Lord. Lahat ng nararating ng salita ng Diyos na ipinapahayag mo, kung gugustuhin mo, pupuntahan mo. Sabi ko, Lord, paano pag sa buwan, magkakaroon ng eroplano papunta sa buwan? Hello? Sineryoso ng iba, no? So, alam po ninyo, walang nasasayang na bagay na itinatanim natin para sa Panginoon. If you're sowing the Word of God, then you're gonna reap. Alam niyo ba there's blessing in sowing the Word of God? Because God's Word is life. Right? Sabihin nga natin, God's Word is life. Kung ang salita ng Diyos ay buhay, alam niyo ba na yung naghihingalo kapag nakasikan mo ng salita ng Panginoon yan at siya gumaling o siya napalakas? Siya na gusto na niyang wakasan ang buhay niya, pero nung narinig niya ang salita ng Diyos sa pamamagitan mo, kapatid, hallelujah! Baka ibenta niya lahat ng ari-arian niya, sabi niya, kalahati nito sa iyo. Glory to God! Pastor, hindi naman ako pastor. Kahit hindi ka pastor, kapag ikaw ang ginamit ng Panginoon, kaya nga po yung kamay na yan, ipatong mo ang iyong kamay sa mga may sakit at karamdaman. Sabihin mo at bigkasin mo ang salita ng Diyos. Sabihin ko sa inyo, kapag yan ay napagpala, there is an overflow of joy in their heart, giving praise to God, sapagkat ang taong napapagpala nagbibigay. Minsan sa isang pastor, sabi ko, Pastor, grabe, ang ganda ng kotse mo ha. Ang ganda ng kotse mo, Pastor. Pituhan ang pwedeng makasama-kasakay dyan ha. SUV yan ha. Alam mo, sabi niya, Pastor, meron lamang po akong ipinag-pray. Pinag-pray ko po. Dinala na nila sa iba't ibang ospital ang kanyang anak. Pero yung pinag-pray ko, baptisto ha, baptist. Hindi nga masyado nagpe-pray, hindi nga naniniwala sa himala yung mga ibang mga baptist eh. Diba? Gumaling. Hindi nga, pati nga siya nagulat eh, gumaling eh. Hello? Alam niyo, dahil may kaya yung pamilya, binilhan siya ng sasakyan. Ibig sabihin, there's miracle in sowing God's Word. Di ba sabi nga ng Bible, alam niyo ba na naniniwala ba kayo na yung pwede mong pagpaguran ng 20 years pwedeng ibigay sa inyo ni Lord within 20 days lang? There's a lot of time I'm praising God. Alam niyo, wala pa akong trabaho kundi magpahayag ng salita ng Diyos. But there are times na pag tinitingnan ko po, no, ang himala ng Panginoon, we're living in miracle. In God's miracle. Nang wala tayong ibang itinatanim kundi salita ng Panginoon. At ito po, hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Pastor, hindi naman ako pastor eh. Mananampalataya ka. Yung Diyos mo, siya ring Diyos ko. Yung Jesus mo, parehas ang spelling. Hello? At siya na Diyos ko ay mapagmahal, siya ring Diyos mo. Siya na tatay ko, tatay mo rin. At meron tayong iisang mandato. What is our mandate? Preach the good news. Mga kapatid, mga kabataan, huwag niyong sabihin, paano pastor? Bata pa ako. Kahit bata pa ako, anong sinasampalatayanan mo? Kaya nga, you have to establish yourself in your belief, and your belief is speak out to people. I tell you, you become a blessing. Well, it's a warning. Hindi nyo gagawin yung paghahayag ng salita ng Diyos dahil nagtitingin kayo ng baka merong magbigay sa akin. That's not our motive. That's not our motive. Our motive here is we keep on sowing the Word of God because we know that this is life and this is the only solution for man's problem. They need to hear the Word of God. Amen? Verse 9, don't allow yourselves to be weary in planting good seeds. Huwag daw kayong mapagod. For the season of reaping the wonderful harvest you're planted is coming. Huwag ka mapagod. Huwag niyong nasabihin, pagod na akong pumunta doon sa church na lagi na lang nagpupuri. Sabi ni Pastor, mapapagpala. Hanggang ngayon, wala pa naman. Wrong motive. Hindi ka pumupunta sa church para mapagpala.
Hindi ka pumupunta sa church para nang sa ganun magkaroon ng mga kailangan mo. Pumupunta ka sa church kasi nakita mo ang Diyos ay mabuti. Ibinigay na niya lahat ng pangangailangan mo in the Spirit. And that's why you believe and you praise Him. You worship Him. You are here to praise the Lord. Kung nakikita mo naghihintay ka ng manifestation, ginagawa ko ito, ibig sabihin, baliktad ang paniniwala mo. Religious thinking yan, kapatid. Why we are here? We praise God because binuksan na ng Diyos ang langit sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Sa pamamagitan niya, nagkaroon na ng daan sa atin para makapunta ng langit. Ang sabi ng Panginoon, I am the way. If you really believe that Jesus Christ is the way, you praise God. So take advantage of every opportunity to be a blessing to others, especially to our brothers and sisters in the family of faith. Okay, number 4. Imagine a good picture in your mind. Ano po ang nakikita? Every time na nagigising kayo sa umaga at every time na kayo po nag-imagine, ano pong good picture sa buhay ninyo? Ano pong nakikita nyo sa future ninyo, mga kapatid? Wala, pastor, yan dilim eh. Kapag nakapikita ko, ang dilim talaga, wala talaga akong makita eh. Ibig sabihin po, wala kang nakikitang kinabukasan. Kapatid, imagine a good picture in your mind. Yung pong alam mo na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. There's a lot of picture in my mind sa ating ministry. I'm seeing our beautiful worship place na hindi na tayo mangungupahan. I'm seeing every one of you, many of you will become millionaire. Hello. And I'm seeing myself going around the world. Hello. I am seeing myself sharing the Word of God and brings healing to people through the power of the Holy Spirit. I am seeing na ang aking mga anak ay makapagtapos, makapartner ko si Diyos sa ministry. Yan ang nakikita ko sa Kanya. Nakikita ko yung anak ko si Caris nagsishopping sa iba't ibang bansa ng mundo. Lahat ng Shopee at lahat ng... So ano nakikita nyo? What is the picture in your mind? Ano nakikita mo? Wala, pastor, ugod-ugod ito siguro. Pag 5 years from now, may bukol na ako dito, may bukol na. Ano ba nakikita ninyo, kapatid? Kapatid, kapag yan nakikita mo, i-rebuke mo. Sabi mo nga, I rebuke you. Hello? Draw a picture of God's promises in your mind at dyan po ang nakikita mo. Actually, sabihin ko sa inyo, kapag meron ka nakikita, magpupuri ka palagi sa Panginoon. Amen? Sister naman, nakikita niya ang sarili niya, naglalaro dun sa ice dun sa Canada. Nangyari sa kanya. Amen? Ano ba naman nakala niya na dati nagtitinda ng isda pagkatapos nandun ngayon naglalaro sa snow, di ba? So, you have to see yourself in the future. Mangyayari yan. Actually, lahat ng mga napuntahan kong bansa, hindi ko naman nakalain na makapunta ako sa mga yan noon eh. Pero alam niyo, nung hindi pa ako nakapunta, naglalaro sa isipan ko. Amen? Lahat ng naglalaro sa isipan mo mangyari. Glory to God. Sabi po ng Ephesians 3:20, God is able. Sabi nga natin, God is able. God is able. One more time, God is able. God is able. Dagdagan natin, God is able and willing. Kasi maring yung iba willing, hindi naman sila able. Yung iba naman able, pero hindi naman willing. Amen? Pero ang Diyos natin, He is able and He is willing. Glory to God. Ano ang sabi niya? God is able to do exceedingly abundantly beyond all that we can ask or think or imagine. Yung pong nai-imagine mo, larawan sa isipan mo, ay kayang gawin ng Diyos higit pa sa kayang abutin ng isipan mo. Yung iba, isipan lang, hindi nila kaya eh. Nag-iisip, naku, imposible yung nasa isipan ko. Imposible sa iyo, pero posible sa Diyos. Hindi ko magagawa, hindi mo magagawa, pero magagawa Diyos. Kaya kung ano ang nasa isipan mo, glory to God, hallelujah! Speak it out. Praise the Lord. Huwag kang manangan doon sa nakikita mo lang. Amen? Halimbawa si Brother Ron, i-imagine niya, isang araw, meron na siyang air condition, naglalako na siya ng mga mas masarap pa na mga pagkain. Alam niyo ba na yung pong mga yumayaman dyan, katulad po ni Henry C? Ang kanya pong trabaho, alam niyo ang istorya, di ba? Shine shoe. Shine shoe. Hanggang sa nagkaroon siya ng isipan na
tindahan ng mga sapatos. Kaya ang tawag po doon ay Shoe Mart. Ayan po ngayon yung SM. Ang isipan niya lang ay ganito. Mapakintab ang sapatos ng malahat ng dumadaan sa rekto. Pero lumawak po ang kanyang isipan. Ang sabi niya, magbentahan ko ang bawat Pilipino ng tig-iisang sapatos. Kaya nagtayo siya ng tindahan ng sapatos. Pero nang nakapagtayo na siya ng tindahan ng sapatos, lumawak uli yung kanyang pananaw. Doon sa tindahan ng sapatos, kailangan din nila ng damit. Kaya meron na ring damit. Hanggang dumating po yung araw, ang nasa isipan niya, pumupunta sila rito para hindi na sila lalabas. Lahat ng kailangan ng tao, doon sa store na aking itatayo, nandoon na lahat. Kaya nandoon ang butika, meron na ring sasakyan ngayon, meron na ring construction doon. Lahat ng kailangan ng tao, may restaurant na rin. Yung iba nga, may hospital na rin, may check-up na rin. Yan na po ang nangyari ngayon. At lumawak ng lumawak. So ibig sabihin, hanggat hindi nagsisimula sa isipan mo ang mga bagay na gagawin mo, hindi mangyayari sa iyo. It begins all in your imagination. At ang sabi ni Lord ay ito, God is able to do. Amen? If you want to have a changed life, it must have a changed mind. Imagination begins in your mind first and foremost. As sabi ni Albert Einstein, all meaningful and lasting change start first in your imagination and then works its way out. Hello? Ano po nangyayari? Lahat ng mga buildings yan, nakakita na kayo ng mga building sa Manila? Okay? Matataas. Pag pumunta ka sa ibang bansa, grabe. May mga buildings sa grabe. Paano nangyari yun? Parang imposible nangyari yun. It starts with the imagination of the architect. Right? So lahat ng nandito, inilagay sa papel. Ang tawag po doon ay blueprint. So lahat ng nasa isip nila ay blueprint. At nung na-blueprint na, then they start working it out. Hanggang sa lahat ngayon, nang nasa isipan niya, na isulat na yun sa papel, nakita ngayon. Nung nakita ng mga tao, wow! Yung pong wow na nakita ng mga tao, it starts with the imagination. So what can you imagine? And what do you imagine in your life today? Eto pastor, nagtitinda po ako ng bupis at saka fishbowl hanggang sa pagtanda, wala, ganito na lang. So yun ang nakikita mo sa'yo. Diba? Wala nang pag-asa. Ano tinitinda mo, sister? Bupis. Ano tinitinda mo, sister? Bangos. Pagkaribas ng 3 taon. Oh, ano tinitinda mo, sister? Sap-sap na lang. Patras. Hello! Bagus, naging sap-sap. Nung magkatapos pa ng 3 taon, dulong na, pastor, dulong. Hello? Makatas, wag po kayong papayag. Amen? It starts with your imagination. At ang sabi po ng Bible, God is able. Sabi nga natin ulit, God is able! Woo! Glory, hallelujah! And then, the last one is this. Believe that every step you take counts. Dahan-dahan lang. Little by little. Amen? Paano mo makakain ng elepante? Susubo mo lahat? Hindi. Dahan-dahan. Amen? Kahit nga chopsticks mo lang yan eh. Darating ang araw, mauubos mo rin. Amen? Hindi mo yung mauubos ng biglaan. Tama? So, ibig sabihin, yung dreams mo, yung imagination mo, kapatid, with the power of God, through the power of God working in you, according to Ephesians chapter 3 verse 20, because He is able and He has the power in us, glory to God, little by little, unti-unti, isang araw nakita mo, wow, ito na palang accomplishment. Wow, ito na palang nangyari. Praise the Lord. Amen? Kaya ngayon pag-iipon-ipon natin dyan ng papiso-piso. Abay, nalaman ko, naka 13,000 na kayo. Papiso-piso lang. Kailan lang kayo nagsimula? Yung iba nga pa nga dyan, di pa nagsisimula eh. Di ba? Pero meron ba na mangyayari sa piso-piso? Mga kapatid, dahan-dahan lang. Amen? Yung po mga gagawin natin dito, glory to God, dahan-dahan lang. Alam ng mga nagsisimula dito, yung kasama ko nagsimula noon, nagtuturo po ako doon sa ilalim ng mangga, sabi ko, magkakaroon tayo
air condition na church. Sabi nila, wala silang makitang air condition. Wala kang bubong eh. Hello? Wala kang bubong. Pero eto, nagkaroon tayo ng air condition. Pero bibigyan tayo ng Diyos ng sarili natin as mas maganda. Little by little. At kung ikaw ay naniniwala, step by step. Actually, yung pong ganito lamang po na hakbang mo. Kasi yun lang kaya mo. Basta umakbang ka, at least humakbang ka. May nagbabago. May nangyayari. May nagagawa. Kasama mo ang Diyos, little by little. Huwag mong bibiglayin. Kung hindi mo kaya, baka ikamatay mo. Little by little. Amen? Ang sabi ni Lord, every thought, word, action leads to change. Get up. Ang sabi niya doon sa tao na wala ng pag-asa. Doon po sa John chapter 5, meron pong may sakit doon na wala ng pag-asa. Actually, nandoon po siya, umaasa, pero walang pag-asa. Ba't ka nandito? Siyempre, nandoon lahat ng may sakit eh. Pagka po gumalaw po yung tubig doon sa Bethesda, okay? Kung sinong unang makasawsaw doon, gagaling. Siya, alam niya hindi siya makakauna kasi lumpo siya. Bago pa ba siya kumilos, naunahan na siya. Kaya lang nandoon pa rin siya, umaasa. Ang sabi ni Lord sa kanya, huwag kang umasa ng ganyan. Get up! Ibig sabihin, tumayo ka. Tumindig ka. Ibig sabihin, huwag kang basta umasa lang, kumilos ka, tumayo ka. Glory to God. Every step you take counts. Sa tingin ninyo, kung hindi po sumunod yung lumpo na yon, nakalakad ba siya? Hindi. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Hindi yung sinabi lang tumayo, tapos nakaupo ka. Sinabi ng Lord alam po ninyo, yung iba puro. Hindi sinabi po ng lumpo na, get up, pinapatayo mo ako, di mo pa nakitang lumpo ako? Pwede niyang sabihin yan di ba? Pero nasabi ni Lord, tumayo ka. Lumpo nga ako, paano ka makatayo? Kapatid, huwag mong titingnan yung sitwasyon mo. Sumunod ka sa sinabi ng Panginoon. Kasi kapag sumunod ka, yung pong malambot sa'yo, glory to God, titigas ang tutod mo, ikaw ay makakatayo. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagkakaroon ng buhay ang taong naniniwala. Kapatid, we Christians are living by faith with the promise of God. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang gagawin natin. Huwag mong titingnan yung sitwasyon mo, tumingin ka sa salita ng Diyos. So make up your mind that things are changing. Your seeds are growing. Refuse to imagine negativity or emptiness. Believe a blessed life is coming your way. Picture it and step out and move toward. Everybody stand up please and worship the Lord. Binabago ng Diyos ang buhay at isipan natin. Church, if you want to have change the way you think.